Good day po sa lahat. Ngayon ay ipagpapatuloy pa natin ang ating series John chapter 1. Last time, tinignan natin ang verses 1 to 5 kung saan nakikita natin na si Jesus ay tinawag na the Word, na si Jesus ay kasama na ng Diyos from the beginning, at si Jesus rin mismo ay Diyos. He is the light that shines in the darkness, and the darkness cannot overcome Him. So this time, sa verses 6 to 18, mas lalo nating makikilala ang role ni John the Baptist, kung paano siya naging witness to the light. And more importantly, dito rin natin makikita kung sino talaga ang Word na iyon. Word na hindi lang basta Diyos, kundi siya rin ay naging tao at tumira kasama natin. Makikita natin dito sa passage ang napakagandang katotohanan ng incarnation. Ang Diyos ay mismo na bumaba at naging katulad natin para dalhin ang grace, dalhin ang truth. Kaya ang goal natin today ay mas lalong makita ang glory ni Christ, ang glory ng Panginoon natin, full of grace and full of truth. At ma-realize natin kung gaano kalalim at kung gaano ka-personal ang love ng Diyos sa atin. So let's pray. Heavenly Father, thank you po sa bagong araw na ito. Thank you dahil may chance kami ulit na pag-aralan ng iyong salita. Sa part na ito ng Gospel of John, tulungan mo po kami na mas maintindihan namin kung sino si Jesus at kung bakit si Jesus tumating sa mundo. Buksan niyo po ang puso at isipan namin para sa katotohanan. Help us to see Jesus clearly. Help us to love Him deeper and to follow Him faithfully. Gamitin niyo po ang message na ito para baguhin ang aming puso at baguhin ang aming buhay. For in Jesus' name we pray. Amen. Ang sabi sa verse 6 to 8, there was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to bear witness about the light, that all might believe through him. He was not the light, but came to bear witness about the light. Mga kapatid, pagkatapos ilarawan ni John ang Word bilang Diyos, bilang creator at light ng sanlibutan, mapapansin natin dito na biglang nag-shift ang story. Mula sa eternal Word, tumutok ang spotlight sa isang ordinary na tao, isang lalaking isinugo ng Panginoon, at ang pangalan niya ay si John the Baptist. Ang sabi sa verse 6, there was a man sent from God. So dito natin makikita na si John ay isinugo. Hindi si John basta sumulpot, hindi siya self-appointed. Ang word na sent sa Greek ay apistalmenos. Ibig sabihin, John was officially commissioned by God. May mission si John. May divine calling. Hindi si John gumawa ng sarili niyang agenda. He was God's messenger. Ang sabi sa passage, there was a man sent from God whose name was John. Even his name has meaning, mga kapatid. In Luke chapter 1, sinabi na ang Diyos mismo ang pumili ng pangalan niya.
Yochanan sa Hebrew. Yan ang meaning ng name ni John. Yochanan, meaning God is gracious. And indeed, totoo nga mga kapatid, si John ang tagapaghanda ng biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos na darating sa katauhan ni Kristo. He came as a witness. So dito na-highlight ang purpose ni John. He came to be a witness. Yung word na witness sa Greek ay martyria. Isa itong legal term. Ginagamit ito sa mga korte. At alam natin sa Jewish law, kung babasahin natin sa Old Testament chapter 19 ng Deuteronomy, verse 15, hindi pwedeng tanggapin ang testimony kung wala man lang witness. Kaya kahit si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, kinailangan pa rin ng witness para tanggapin siya ng Israel. At dito pumasok si John the Baptist, mga kapatid. He is the voice pointing to the light. He came as a witness to bear witness about the light. Napakaganda mga kapatid, no? Hindi siya dumating para siya ay mapansin. Ang mission ni John ay very simple mga kapatid. Ang mission niya ay ipakilala si Jesus. Sabi nga sa verse 23, I am the voice of one crying out in the wilderness. He is the voice. He is not the word. John is the guide. He is not the Messiah. Hindi si John ang light. Itinuturo ni John ang light. To bear witness about the light, ang sabi sa passage, that all might believe through Him. Hindi sinabi na believe in Him, kundi believe through Him. Ibig sabihin, instrument lang si John. Hindi siya ang goal ng pananampalataya. Si Jesus pa rin ang sentro ng lahat. At ang sabi sa verse 8, He was not the light, but came to bear witness about the light. This is very clear mga kapatid. Si John the Baptist ay hindi ang light. Noong unang panahon, may mga umaasa na baka siya na ang Messiah. May mga umaasa na si John the Baptist ang prophet na bumalik. Pero malinaw ang sinabi, He was not the light. Yes, sikat si John. Siya ay respetado. Pero hindi siya kailanman naging center. He knew his role. And he stayed in his lane. He pointed others to Jesus, not to himself. Mga kapatid, this is the true picture of a faithful servant. Ministry is not about getting the spotlight, mga kapatid. It's about reflecting the light of Christ. Hindi tayo ang ilaw, mga kapatid. Hindi tayo ang bida. Tayo ay witness lang. Tayo ay tagapagturo sa liwanag. Kaya mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Tayo ba ay katulad ni John the Baptist? Tayo ba ay mga faithful witness? O gusto lang natin na tayo ay mapansin? Tanungin mo ang sarili mo, kapatid. Sa buhay mo, si Kristo ba ang center or ikaw ang center? In terms sa trabaho mo, nagiging tapat ka ba na witness ni Jesus or performer ka lang? Sa social media account mo,
Pinapakita mo ba ang liwanag ni Jesus? Or pinapakita mo lang sa Facebook mo kung ano ang suot mo, kung ano ang outfit mo, kung ano ang brand mo? You know what, mga kapatid? Si John the Baptist, sikat man siya, hindi siya naligaw sa spotlight. No? Kilala ni John the Baptist ang identity niya. Hindi siya ang Savior, hindi siya ang Messiah. Isa lang siyang tinig. Tinig na sumisigaw para ihanda ang daan para kay Jesus. Mga kapatid, let us follow His example. Let us speak. Let us live and serve in a way that points others to Christ, not to ourselves. Verse 9, the true light which gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, verse 10, and the world was made through Him, yet the world did not know Him. Verse 11, He came to His own, and His own people did not receive Him. Dito natin makikita ang isa sa pinakamasakit na katotohanan sa buong kasaysayan ng mundo. Dumating ang tunay na liwanag, ang lumikha mismo ng langit at lupa ay bumaba sa sanlibutan, at sa halip na purihin siya, dito natin makikita na hindi nila siya nakilala, hindi siya tinanggap. The true light which gives light to everyone was coming into the world. Ang unang phrase na the true light, meron itong malalim na ibig sabihin, mga kapatid. Kung titignan natin sa original language, kung titignan natin sa Greek, ang word na true ay alethenon, meaning genuine, ultimate, perfect. Hindi ito simpleng difference lang ng true or false, kundi original versus shadow. In short, mga kapatid, si Jesus ang pinagmumulan ng tunay na liwanag. Ang law, ang prophet, ang conscience ng mga tao, lahat ito ay reflections lang. Pero si Jesus ang realidad. Ang sabi sa verse, He gives light to everyone. Verse 9. Ibig sabihin, universal in scope ang light ni Jesus. Available ito sa lahat ng tao. Jews ka man, Gentile ka man, rich ka man, poor, religious or rebellious ka man. Tandaan mo, mga kapatid, this light is revelational, not automatic salvation. Ipinapakita nito na ang katotohanan ay para sa lahat, pero hindi lahat ay tumugon sa liwanag na iyon. Kaya nga sabi ni Paul sa Romans chapter 11 o chapter 1 verse 19 to 20, malinaw ang pagpapakilala ng Diyos, pero maraming tao ang pinili pa rin ang kadiliman. Was coming into the world. Ang phrase na ito ay present participle sa Greek. True light which gives light to everyone was coming into the world. Ongoing arrival, kung titingnan mo siya sa Greek. Hindi ito simpleng dumating lang. Ito ay isang active na pagkilos ng Panginoon. Dito natin makikita na hindi ang tao ang lumapit sa Diyos. Makikita natin dito na ang Diyos ang siyang lumapit sa tao. The light of the world stepped into our darkness. Ang sabi sa verse 10, He was in the world, and the world was made through Him. Napaka-simple ng line na ito, but it carries eternal weight.
He was in the world. The Creator entered His creation. Diyos na walang hanggan, tumira sa mundong may hangganan. The world was made through Him. Through Him all things were made. Ang mundong ito, mga kapatid, ang lupa, ang dagat, ang langit, ang bawat mga creature ay gawa ng kanyang kamay. At kahit siya ang gumawa ng lahat, nung sabi sa passage, the world did not know Him. Yung Greek word na dito ay egno. Ibig sabihin, to recognize or to enter into relationship with. Mga kapatid, hindi lang ito intellectual ignorance. Ito ay relational rejection. Hindi siya tinanggap bilang Diyos. Hindi siya kinilala bilang Panginoon. Verse 11, He came to His own, and His own people did not receive Him. Ito ang climax ng rejection. He came to His own possession, His own land, His own home. His own people did not receive Him. Kung titignan natin sa Greek grammar, hoi idioi, masculine plural, it refers to His own people, the Jews. Si Jesus ay dumating sa kanyang sariling bayan, sa promised land, sa mga taong may kasulatan, may kasaysayan ng grace, ng blessing, ng temple, ng law. Pero ano ang nangyari, mga kapatid? Hindi siya tinanggap. He came home, but they shut the door. Ang bansang Israel, ang covenant people of God, they had every spiritual privilege. Pinili sila ng Diyos, binigyan sila ng mga prophets, binigyan sila ng law, binigyan sila ng promise ng salvation. Pero nung dumating ang katuparan ng lahat ng iyon, nung dumating na ang Messiah mismo, tinanggihan nila siya. Bakit? Hindi dahil nabigo ang Diyos. According to Romans chapter 9 to chapter 11, ito ay part ng kanyang sovereign judgment. Pinatigas ng Israel ang puso nila, at sa kabiguan nila nagbukas ang door para sa mga Gentile. Mga kapatid, this is a strong warning to all of us today. Religious exposure is not the same as spiritual acceptance. Kahit palagi kang nasa church, kahit nakikinig ka sa preaching ng pastor, kahit active ka sa ministry, kung hindi mo tinanggap si Kristo ng buong puso, wala pa ring sasay ang lahat ng ginagawa mo. You can be part of the crowd and still reject Christ. Kaya mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Narinig mo ba ang salita ng Panginoon pero hindi mo ito sinusunod? Familiar ka ba sa Bible pero hindi mo pa rin siya kinikilala bilang hari? Active ka ba sa church pero wala ka namang tunay na relationship kay Lord? Mga kapatid, baka katulad ka rin ng mga Israelites. Nasa His own sila, pero hindi nila tinanggap si Jesus. Mga kapatid, huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito na hindi mo tinanggap si Lord sa buhay mo. Do not just know about Jesus. Know Him personally, mga kapatid. Huwag mo lang tanggapin si Lord bilang bisita.
Kilalanin mo si Lord bilang Panginoon mo, Panginoon at tagapagligtas ng puso mo. But to all who did receive Him, verse 12, who believe in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of the blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of the man, but of God. Pagkatapos ng masakit na realidad sa verse 11, realidad na si Jesus tinanggihan ng kanyang sariling bayan, ngayon naman makikita natin dito ang isa sa pinakamagandang balita. Hindi lahat ay tumanggi, mga kapatid. May mga tumanggap sa Kanya. At ang mga tumanggap kay Jesus ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. May tumanggap, at ang pagtanggap na iyon ay bunga ng gawa ng Panginoon. Anong sabi sa verse 12? But to all who did receive Him. Ang word na receive dito ay nasa aorist active indicative sa Greek grammar. Ibig sabihin, isang concrete na pagtanggap, isang tiyak at tunay na hakbang ng pananampalataya. Hindi lang passive na belief, hindi lang ito cultural Christianity. Totoong pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. But to all who did receive Him, who believe in His name. Ang word na believe, isa ito sa mga favorite na expression ni John. Hindi lang ito ibig sabihin na naniniwala ako na may Diyos. Itong believe na ito, kung titignan mo ito sa Greek language, ito ay personal trust, surrender, full dependence on the person of Christ. Postiosin, to believe in His name is to trust everything, His person, His work, His authority, His lordship. But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Yung word na right ay exousia sa Greek, meaning authority, privilege. Hindi ito automatic sa lahat ng tao, mga kapatid. Ito ay binibigay lang sa mga tumanggap, sa mga sumampalataya kay Kristo. Children of God. No? Hindi lang ibig sabihin creations of God, kundi mga anak sa pamamagitan ng bagong kapanganakan. Who were born. He gave the right to become children of God who were born. Ito ang theological backbone ng buong passage, mga kapatid. Paano naging anak ng Diyos ang isang makasalanan? Who were born not of blood. No? Hindi dahil sa ethnicity or physical descent. Kahit Hudyo ka, hindi ka automatic na anak ng Diyos, mga kapatid. Nor of the will of the flesh. No? Hindi ito bunga ng natural na pagnanasa or bunga ng decision mo. No? Hindi ito physical birth or human desire. Ang sabi sa passage, nor of the will of the man. Ok ek telematos andros sa Greek. Hindi ito result ng kagustuhan ng sinumang tao, but of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of the man, but of God. Ito ang turning point ng lahat, mga kapatid. But they were born of God. Regeneration, new birth, born again. Hindi ito pinili ng tao, mga kapatid. Ito ay gawa ng Diyos.
Dito natin makikita ang doctrine of monergism, no? Ang kaligtasan ay hindi cooperation between man and God. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil na pinili mo si Lord. Ikaw ay ipinanganak muli, ikaw ay born again dahil ang Diyos ang pumili, siya ang tumawag at siya ang bumuhay sa iyo. Sabi nga ni Jesus sa John chapter 3 verse 3, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Just like sa isang sanggol na walang part sa physical birth niya, ganun din tayo ng mga makasalanan. Wala din tayong ambag sa spiritual birth natin. It is all because of God alone. It is a sovereign act of God alone. Nung unang panahon ni John, maraming mga Hudyo ang naniniwalang ligtas sila dahil sila ay anak ni Abraham. Naniniwala sila na ligtas sila because covenant people sila. May history sila ng kanilang religion. Pero very clear ang sinabi dito, mga kapatid, hindi sapat ang bloodline. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi physical kundi spiritual. Kailangan mong ma-born again. Kaya mga kapatid, kung tunay kang anak ng Diyos ngayon, huwag mong ipagmayabang. Hindi ito dahil mabait ka, mga kapatid, hindi dahil active ka sa church, hindi dahil ang background mo may Christian family ka. Mga kapatid, ito ay dahil ikaw ay na-born again. God opened your heart. He called you by name. He gave you faith. And He gave you the right to be called His child. That's why we need to worship Him. Dahil siya ang bumuhay sa atin. As Christian, bilang mananampalataya, we need to testify of His grace. Kailangan nating ipahayag kung paano tayo binuhay muli ng Panginoon. Bilang mananampalataya, we need to live worthy of His name. Ikaw at ako ay anak ng Diyos, kaya dapat tayong mamuhay bilang tunay na bahagi ng kanyang pamilya. Verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son of the Father, full of grace and truth. Mga kapatid, narito na tayo sa pinaka-climax ng Gospel ni John. Mula sa verse 1, pinakilala si Jesus bilang the eternal, the divine Word. Siya ay kasama ng Diyos mula pa sa simula at siya ay mismo ang Diyos. Pero ngayon dito sa verse 14, isang napakalalim at napakahalagang katotohanan ang sinasabi ni John. And the Word became flesh. Ito ang doctrine of incarnation, mga kapatid. Ang walang hanggang salita ng Diyos ay naging tunay na tao at namuhay kasama natin. And the Word became flesh. Yung word na became sa Greek ay egineto, no? Nasa aorist middle indicative sa grammar. Ibig sabihin, ito ay isang actual, ito ay isang tunay at tiyak na historical event. Hindi ito poetic expression, mga kapatid. The eternal Word literally became human flesh. At ang ginamit na word na flesh ay word that emphasizes human weakness, no? Human vulnerability, mortality.
Si Kristo ay nagutom, siya ay napagod, siya ay nasaktan, siya ay namatay. Si Kristo ay hindi nag-disguise, mga kapatid, na parang tao lang. No? Hindi siya kalahating Diyos at kalahating tao. He is 100% God and 100% man. One person, two nature. And this is what we call the hypostatic union. And the Word became flesh and dwelt among us. Ang word na dwelt literally ay tabernacled among us, no? His tent. Dito tayo dadalhin pabalik sa Old Testament, no? Kung babasahin natin sa Exodus chapter 25 to chapter 40, ang Diyos ay nananahan sa gitna ng Israel sa pamamagitan ng tabernacle. Isang sagradong lugar, isang tent kung saan may kita ang presence ng Diyos. No? Pero ngayon, ang tent, ang tirahan ng Diyos, si Jesus na mismo ang bagong tabernacle. Hindi na ginto na tela, kundi flesh na. Hindi na ulap or apoy, kundi dugo at buto na. Ang Diyos na dati ay kailangang lapitan sa takot, ngayon ay lumalapit sa ating bilang sanggol, binubuhat ng isang ina, at lumaki bilang ordinary na tao. This is grace, mga kapatid. Anong sabi sa passage? And we have seen His glory. Ito ay eyewitness testimony, mga kapatid. Sabi ni John, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Yes, nakita nila ito sa Mount of Transfiguration, pero nakita nila ito sa kanyang kababaang loob, kanyang mga himala, kanyang pagtuturo, sa kanyang resurrection. Glory doesn't just shine in brightness, it shines in brokenness, in humility, in truth. And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory. And we have seen His glory. Glory as of the only Son from the Father. Yung word na only dito ay hindi ibig sabihin nagkaroon or nilikha. Ibig sabihin unique, one of a kind. The only one of His kind. Walang ibang anak ng Diyos tulad niya. Iba ang relasyon niya sa Ama, eternal, intimate, divine, full of grace and truth. Hindi siya kalahating grace at kalahating truth. Siya ay puspos ng pareho, grace at truth. Grace, ang grace hindi mo kayang bayaran, pero ibinigay niya pa rin. Truth, ang katotohanan ng hindi na babago, hindi na bibili, hindi na dadagdagan. Sa Old Testament, lagi nating narinig ang phrase na steadfast love and faithfulness. Dito si Jesus ang embodiment ng covenant love ng Diyos. His grace and in truth in human form. Mga kapatid, ito ang katotohanan dapat magpabago sa atin. Ang Diyos ay hindi na natili sa langit. Hindi siya nanatili sa ulap, hindi siya nagsasalita lang mula sa bundok. Bumaba ang Diyos, nakisama, nakiramay. Kaya kung ikaw ay pagod, mga kapatid, siya rin ay napagod. Kung ikaw ay nasasaktan, siya rin ay nasaktan. Kung ikaw ay tinanggihan, siya rin ay tinakwil ng kanyang sariling bayan. Kung ikaw ay umiiyak, mga kapatid, si Jesus din.
Siya ay lumuha sa libingan ni Lazarus. He pitched his tent with us so he could die for us and rise for us and now dwell in us. Mga kapatid, huwag nating sanang sanayin ang puso natin sa katotohanan ito. The creature became creature, the infinite became infant, the Holy One became touchable, the Word became flesh. Worship Him, embrace Him, and proclaim to the world, the God who came near is still near today. Verse 15 to 17, John bore witness about Him and cried out, "This was He of whom I said, He who comes after me ranks before me, because He was before me. For from His fullness we have all received grace upon grace. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ." Pagkatapos ng napakagandang katotohanan sa verse 14, ang Word ay naging laman at ang Word ay tumira sa gitna natin. Dito naman pinakita ni John kung anong bunga ang natanggap natin mula sa kanyang pagdating. Puspos ng biyaya, hindi kulang, hindi patak-patak, grace upon grace. Ang sabi sa verse 15, John bore witness and cried out. Isang reminder na kahit sikat si John, hindi niya inangkin ang spotlight. Ang sabi niya, "He who comes after me ranks before me, because He was before me." Comes after me. Yes, chronologically, si Jesus ay ipinanganak pagkatapos ni John. Ranks before me. Pero in terms of position, status, and glory, Jesus is far above. Because He was before me. Ito ang reason, mga kapatid, si Jesus ay nauna sa Kanya. Not by age, but by eternal pre-existence. Yung verb na was, nasa imperfect tense siya, meaning continuous existence. Kahit na ipinanganak si Jesus sa lupa pagkatapos ni John, siya ay walang simula. Ito ay public confession ni John that Jesus is God. From His fullness we have all received grace upon grace. Verse 16. Yung word na fullness dito ay pleroma sa Greek, meaning the total, complete abundance, the divine life ni Jesus. Lahat ng spiritual blessing ay nasa Kanya. Wala nang hahanapin pa, wala nang kulang. At ang sabi sa passage, we have all received. Ibig sabihin, past, definite, accomplished event. Kung ikaw ay na kay Kristo, you have already received His grace. Grace upon grace. Yung word na anti ay hindi against, kundi in place of, or layer after layer. Charin anti charitos, grace upon grace. Parang alon ng dagat, tuloy-tuloy. There is no spiritual bankruptcy in Christ. Kung sa sarili mo ubos ka na, kay Kristo sobrang-sobrang biyaya. Verse 17, from the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Dito natin makikita ang isa sa pinakamalinaw na passage sa buong gospel ni John. The law was given through Moses. Yes, may purpose ang batas. Ipinapakita nito kung gaano kabanal ang Diyos at gaano tayo kang makasalanan. Pero tandaan natin, mga kapatid, ang batas ay mapanuri pero hindi mapagligtas. It could reveal your sin,
but not remove your sin. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Came into being, became real. In other words, grace and truth became a person. Hindi lang siya nagturo ng grace and truth. Siya mismo ang grace, siya mismo ang truth in human form. This is a turning point in redemptive history, mga kapatid. Under the law, conditional blessings, ceremonial rituals, may mga repeated sacrifice, may mga priests, may mga temples, may mga curtains. Pero under the grace, there's only once for all sacrifice. And we have direct access to God. Meron tayong eternal security. Wala nang hadlang. Wala nang kortina. Kaya mga kapatid, baka hanggang ngayon ang motivation mo sa pagsunod ay ang guilt mo or ang takot mo. Baka nagbabasa ka lang ng Bible para hindi ka maparusahan. Baka nagpe-pray ka lang kasi baka hindi maganda mangyari sa'yo. Baka naman naglilingkod ka kasi baka takot ka na hindi ka tanggapin ng Diyos. But hear this, mga kapatid, you don't need to earn what is already been given. You don't need to perform to be accepted because you already are. That is grace, mga kapatid. Do not live for God's approval. Live from it. That's why bilang mananampalataya, we need to worship Him because He gives grace upon grace. We need to serve Him. Hindi para i-earn ang kanyang love, but because you are being loved already. And we need to rest in Him because you already have fullness in Christ. Kung ang buhay mo ay parang alon ng kahinaan, tandaan mo, ang puso ng Diyos ay alon ng biyaya. Live in that grace, mga kapatid. We need to stand in the truth. Kailangang tandaan natin, Christ is in us and we lack nothing. Sabi sa verse 18, no one has ever seen God, the only God, who is at the Father's side. He has made Him known. Mga kapatid, as we come to the end of this majestic prologue ni John, we are met with profound truth. The invisible God has been revealed through the Son. Mula simula hanggang sa dulo, iisa ang tema ni John. Si Jesus ang Word, Siya ang light, Siya ang life, at Siya ang ganap na kapahayagan ng Diyos Ama. No one has ever seen God. Heroken, no? Kung sa Greek pa, nasa perfect tense, to see. Ibig sabihin, wala pang sinumang tao ang nakita sa Diyos sa kanyang buong kaluwalhatian, sa kanyang full essence. Yes, may mga theophany sa Old Testament. Moses sa Sinai, Isaiah sa temple. Pero ang sabi ng Diyos sa Exodus chapter 33 verse 20, you cannot see my face, for man shall not see me and live. And this affirms two key truths, mga kapatid. God is invincible, and God is incomprehensible apart from revelation. No one has ever seen God, the only God who is at the Father's side. Sa Greek word, monogenes theos, the only begotten Son, or unique, one-of-a-kind God. Some manuscripts say the only Son, but the strongest manuscript read the only God. Jesus is not just near to God, He is God.
And at the same time, He is distinct in person, perfectly united in relationship. Yung phrase na at the Father's side means in the bosom of the Father. So this shows us intimacy, eternal communion, face-to-face fellowship between Son and the Father. Walang ibang nilalang ang may ganitong closeness, mga kapatid. Only the Son truly knows the Father. He made Him known. Yung verb dito ay exegesato, where we get the word exegesis. It means to interpret, to unfold, to make known what was hidden. In short, si Jesus ang exegesis ng Diyos Ama. Siya ang paliwanag, siya ang larawan, siya ang light ng di nakikitang Diyos. Kaya kung gusto mong maintindihan kung sino ang Diyos, you look at Jesus, you listen to Jesus, and you follow Jesus. Sabi nga sa Hebrews chapter 1 verse 3, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Ang sabi sa 1 Timothy 3:16, great indeed is the mystery of godliness. He was manifested in the flesh. Mga kapatid, very clear, si Jesus ay hindi second class na God. Hindi siya nilalang. Siya ang Diyos na nagpakatao. This verse affirms the deity of Christ. It affirms the Trinitarian relationship. It affirms the exclusive revelation of the Father through the Son. Sa dami ng reliyon ngayon, madaming mga ideology, madaming mga spiritual claims, iisa lang ang sagot sa lahat ng tanong, mga kapatid. Paano ko makikilala ang Diyos? Tingnan mo si Jesus, mga kapatid. Look at Jesus. Mga kapatid, hindi mo kailangang umakyat sa langit. Hindi mo kailangang hulaan ng Diyos. Hindi mo kailangang gumawa ng sarili mong interpretation. Si Jesus ang kapahayagan ng Diyos Ama. At kung nasa Kanya ka, kilala mo ang Diyos. At kung wala siya sa puso mo, wala kang tunay na relationship sa Ama. Kahit gaano ka pa kareliyoso. Let's look back at the entire prologue. Verse 1, He is the eternal Word, God Himself. Verse 3, He is the creator of all things. Verse 4 and 5, He is the light in the darkness. Verse 10 and 11, He was rejected by the world and by His own. Verse 12 to 13, Yet to all who receive Him, He gives the right to be children of God. Verse 14, the Word became flesh, full of grace and truth. Verse 18, He reveals the invincible God. The invisible God. So let me ask this, mga kapatid. Are you walking in the light? Are you receiving His fullness daily? Are you beholding the glory of the Son? Kung hindi pa, ngayon ang araw ng biyaya, mga kapatid. The Word has become flesh. The light shines. The grace is full. The glory has been revealed. Come to Him, mga kapatid. Let's pray. Heavenly Father, salamat po sa iyong salita na aming napagnilayan mula sa John chapter 1 verse 1 to 18. Thank you dahil sa pamamagitan ni Jesus, nakita namin ang inyong kalawalatian. Salamat sa light na tumalo sa darkness.
Salamat sa grace na walang hanggan. Salamat sa truth na hindi nagbabago. Lord, buksan niyo po ang aming mga puso para tanggapin si Jesus. Hindi lang bilang information, kundi bilang Savior at Lord ng aming buhay. Gamitin niyo po ang mga katotohanan ng inyong salita para baguhin kami, para palalimin ang aming faith, at para punuin kami ng hope. For in Jesus' name we pray. Amen.